National Public Audit po ang panawagan ko para dito sa 2024 implementation ng AKAP program. Para po nagkakaalaman na tayo tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan natin. Prioritize dito ay yung interes ng mga politiko para magpamudmud ng pera. May challenge nga ako Manong Ted, kasi na-implement na yung AKA program na yan, di ba, ngayong 2024. Ang challenge ko sa gobyerno, sabi kasi ni Speaker Romualdez, may listahan naman daw yan at may mga pangalan ng mga tumanggap. So challenge ko kay Speaker Romualdez sa DSWD, pakilabas naman po tong listahan na to. Pakigawang public, pakilagay sa internet para yung mga kababayan natin, tayong lahat, ay maaaring i-validate. Sino ba yung mga tao na yan na tumanggap ng pera mula sa AKAP, no? Kasi sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 per head daw eh. Gusto ko rin po, at tingin ko kailangan malaman ng mga kababayan natin na tumanggap ng AKAP, sakto ba yung pera na natanggap nila do sa pinirmahang dokumento sa kanila at yung nire-report ng gobyerno na ibinigay sa kanila. Kasi baka mamaya, naka-report 5,000 ang binigay sa kanila pero ang aktual na natanggap lang nila 2,000, 1,000. So saan napunta yung difference, hindi po ba? So nananawagan po ako dito ng national audit, national public audit, para tayo mga Pilipino ay hindi na pinaglololoko. Kasi malaki din po ang korupsyon, posibleng korupsyon dyan. Binibigyan kayo kasi papasalamat kayo. Pasalamat na tayo, at least bigyan tayo ng 500, 1,000. Pero pag ni-report pala, dapat ang natanggap nyo ay 5,000. So national public audit po ang panawagan ko para dito sa 2024 implementation ng AKAP program. Para po nagkakaalaman na tayo tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan natin. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. One eternity later. Uwi mo, ayan po, nakikita mo dito, lahat sa entablado. 20 kilos ng well-milled previous rice sa bugas. Yan po iuwi nyo. Bahala na kayo, medyo mabigat pero siguro kaya na naman ninyo kasi masaya kayo. At, magkano? 5,000 pesos cash! Professor, doon po sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na may guidelines na naman ito, subject to conditions, baka lang po kayo mismo na nag-aaral pa rin hanggang ngayon sa kabuuan po nitong approved budget na ito. Ma'am, yung conditions na yan, sa sinasabi po ni Secretary, sabi lang niya na may condition. Yes. Pero hindi ka naman pwedeng maglagay doon sa GAA ng additional provision na ang release nito subject to these conditions. Diba? Hindi naman pwedeng gawin yun eh. So basically, sinasabi mo lang, meron kaming condition na. So at the end of the day, kapag humupa ng isyong ito, wala nagbabantay, sino po ang magsasabi sa DBM, mag-release ka ng SARO? Diba? Sa mga tao. Tama. Go ahead, ma'am. Go ahead po. Tama po, no? Tama po. Yung condition na yan ay sinasabi lamang na administrasyon, pero yung pondo ay nandyan na. Alam niyo, Manong Ted, simula nang diniscuss ko tong AKAP na to, may mga nagpapadala sa akin ng mga dokumento ng mga kababayan natin, yung mga pinapapirmahan sa kanila. Yung iba walang nakalagay na amount, yung mga iba ay walang date. Yung iba nga po may nakalagay na to be deducted from the budget of, tapos nakalagay yung pangalan ng congressman. So this is how it's being implemented. Kaya nga po ang challenge ko, ilabas natin itong mga dokumento, itong mga pinapirmahan natin sa mga kababayan natin. Ito nga po sinasabi nila ngayon, lalagyan nila ng structure. 26 billion na yung sinayang natin dyan ngayong 2024. Tapos anong targeting mechanism yung ginagawa natin kapag pumupunta tayo sa mall at nagdi-distribute sa mall? Tapos ito nga pong sinasabi niyo, Manong Ted, 500,000 ang, tama ba? 500,000 470,000 families.
ang waitlisted sa 4P. So yan pong 4Ps ang sinasabi natin, ito na yung mga pinakamahihirap nating kababayan. So bakit hindi natin pinondohan yung mga mahihirap nating kababayan? Tapos tatalon tayo agad dito sa AKAP na ang target ay minimum wage earners. Hindi po ba? So parang hindi malinaw sa akin kung anong kahirapan, kung ano yung problemang tinutugunan natin sa pag-i-implement nitong AKAP program.